Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And muli nandito na naman po tayo para muling pag-usapan ang ikalalago po ninyo, mga young people. And for the team focus, team preparation, shout out po sa inyo lahat. And I believe wala nang pasok ngayon sa inyo, team focus. And ganoon din sa mga nasa team prep. Kung kayo nasa trabaho on your break, sana inaabutan pa namin kayo. And enjoy the program with us. And join us sa comment section. I believe that it will be a great blessing for you. And again, magandang tanghali sa North, South, East, and West corner. And also to our viewers nationwide and worldwide. Sir Maki. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay po sa oras po na ito. And just keep tuning in. At young people, once again, it's time for you to grow. And let's grab every bit of principles sa makukuha natin as we cultivate once again, excuse me, as we cultivate cultivate yourself once again, and for you to motivate other people, no? Kaya simulan muna sa sarili bago simulan sa iba. Alright? So just keep tuning in, young people, and I do believe that everyone will be a blessing ngayong hapon na ito. Amen, amen, amen. And also, mga kapatid, this noontime, we are blessed because we will have later on a guest, mga kasama po natin on our discussion. Why is it important for you young people to invest in the ministry? Yan ang pinaka-importante. Why is it very important for you young people to invest in the ministry? Kasi pagka pinag-usapan natin yan, pinaliwanag na natin sa inyo yan from the last episodes na meron po tayo dito every Thursday. Tandaan nyo po, young people, wala nang gaganda pa if your life will always be invested in the ministry. Gusto ko yung passage sa Bible, maliwanag yun na binabanggit sa Book of Psalms. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? You see, kung yan ang iisipin ninyo, young people, sabi ko nga sa inyo, you will always be, if you're going to be honest and put that passage in your mind, you see, you will always see to it from yourself kung ano pa yung kulang or may kulang pa sa ginagawa nyo, sa buhay nyo para sa Panginoon. Ano, sabi ko nga sa inyo, most of the time, ito yung isa sa mga binabaliwala na, Sir Mangi, ng maraming Kristiyanong kabataan nyo. Yes. And the fact is, ang pinaka dapat ma-avoid ng Christian young people ngayon ay yung mga traditional na pamumuhay ng young people ngayon. And sabi ko nga, traditional in Christian life, and mechanical Christian living. That's the thing that you have to always be aware of sa buhay nyo bilang isang Kristiyanong kabataan. Lalo nga ngayon, ang impluwensya ng Christianity ng mundo, Sir Maki, kakaiba talaga, di ba? Yeah. Hindi mo alam Hindi mo alam kung saan ka talaga dadalhin. Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Kaya inuulit ko sa inyo, young people, team focus, lalo na sa inyo, team preparation, you are already in the place kung saan or in the position na kayo ay talagang hahanda na sa sarili nyo, no, sa pagpasok nyo sa buhay pamilya, buhay pag-aasawa muna bago yung buhay pagpapamilya. And it's very important na yung preparation ninyo ay talagang nasa utak at tama yung takbo ng isip. Yan ang pinaka-importante. Because tandaan nyo, when the Lord Jesus Christ, going back to the book of Ephesians, anong sabi niya doon? Sabi niya, even as Christ loved the church and gave Himself for it. You see? So that's the example of one of the example of your roles na papasukin. And that talks about investment, Sir Maki. You see? Gave Himself for it. That's how, kung mapapansin nyo, young people, you see, that's the reason why we've been telling you this. Kung mapapansin nyo, young people, that's the problem nowadays. You see, you're trying to invest materially, you see, but now you're trying to invest, hindi, mali pala, you cannot anymore invest materially na nga or financially. And ganun pa man, lalo na kung hindi mo ma-invest yung buhay mo sa gawain ng Panginoon. But as you can see it, ang investment ng Diyos palagi young people sa buhay natin ay puro buhay din. Buhay sa buhay.
Di ba? Kaya nga, sa church natin, what's the reason why we have the church, young people? It's because Christ gave Himself for it. You see? That's investment. The same thing din. Kaya ako sinasabi sa inyo, the same thing din sa bawat isa sa inyo ngayon, young people. You see? If you want to abound, you see, kung gusto nyo makakuha ng, gusto nyo hindi makakuha, kundi kung gusto nyo ma-enjoy yung Christian life nyo na may totoong benefits. You see, ma-enjoy nyo yung full benefits ng inyong Christianity. You have to make it sure that you invest yourself. You see, kaya nga, parang ganun sa mga investment, di ba? Alam naman, maybe some of you know it. Pag hindi mo in-invest yung sarili mo sa isang bagay, hindi ka nag-invest doon, fully invested sa isang bagay, you will never fully enjoy the benefits of it. Like for example, bigyan ko lang magandang halimbawa dyan. If you invested yourself, halimbawa, sa pag-aaral ninyo, di ba? You're investing already in your studies. Paano nyo ginagawa yan? You might gumagastos kayo ng pera. Di ba? Naglalaan kayo ng oras. You see? And di lang yan, nag-exert kayo ng effort. In other words, kabuuan, you gave yourself for it. You invest yourself for it because alam mo ang benefits ng pag-aaral mo. Yeah. Na magbe-benefit ka niyan later on sa pag-aaral mo sa kadahilanan na alam mo makakakuha ka ng magandang trabaho, maayos na trabaho. You see? Marangal na trabaho kapag ka in-invest mong sarili mo sa pag-aaral mo. The same thing din sa inyo, team preparation. You see, the reason why you're giving the same thing, you're exerting effort, you're giving time, you see, you're investing financially sa mga trabaho ninyo, gumagastos din kayo. Bakit? Because you know that your job right now will help you in your future lives. You see, makakatulong yan sa pagbuhay nyo physical, sa inyong magiging asawa at sa inyong magiging pamilya. You see, that's the point there. Alam nyo yan, young people. But the question is this, bakit pagdating sa Panginoon, it's hard for you. You see, it's hard for you na mag-invest ka pagdating sa gawain ng Panginoon. Yeah. Which is the main reason kung bakit ka pinagpapala ngayon. You see, bakit tayo may salvation? Christ invested Himself. Christ invested His life for us. Bakit tayo nagkaroon ng simbahan? Christ gave Himself for us. So you see, sabi ko nga last time, kung nakikinig kayo sa Sunday School, hindi ginastusan ng Diyos yung kaligtasan natin. You see, hindi ginastusan ng Diyos, hindi sinabi ng Diyos na magkano ba ang kasalanan nito ni ganito? You see, magkano ba yung kasalanan ni ganito? You see, so kung magkano yung kasalanan, babayaran ko na lang. Tinatapak-tapakan ko lang naman yung ginto dito sa langit eh. Yeah. You see? So, kung pera lang kaya ng Diyos yun eh. But God knows that's the right. That's the least. Sabi ko nga eh, that's the least investment that you can do. You see? Kaya anong ginawa niya? Sinimulan niya tayo sa tamang example ng investment. Ano yun? Buhay. Amen. You see? Kaya nga sabi ko, alam mo, Sir Maki, natutuwa ako sa testimony nung it's simple. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung testimony ng mga graduate. It's a great blessing. Because yun na, pagpapakita na they invested their life in the PSS kaya sila nakatapos. You see? Pero alam mo, among this testimony kahapon, what really catch my attention is yung nag-testimony na sumama na young people kay Pastor. Yeah. Siya lang ang nakapagbigay ng testimony, si Rain. You see? Bakit? Because meron siyang napulot. Yeah. Meron siyang natutunan. You see, Pastor really invested, hindi pa nga tutok yun eh. But Pastor really invested his life, his time to talk to them and to communicate to them para may matutunan. Kaya nga inopen sila eh. You see? Yeah. Pero tingnan nyo, anong ginawa niya? In-invest niya rin yung sarili niya doon siya tinuturuan. Because I do believe if he didn't invested himself doon sa time na sila'y magkasama ni Pastor at tinuturuan, wala siyang masasabing pasasalamat. Tama. You see? Mahirap, young people. Eto maganda, masiyasat yung sarili nyo. Team focus, team preparation. Mahirap magpasalamat sa isang bagay na alam mong hindi ka naman invested. Alam mong salo ka lang. Alam mo kasi, Sir Maki, minsan madali lang. Eto, young people, tandaan nyo. Madali lang sumalo ng Madali lang sumalo ng tagumpay, lalo na kung hindi ikaw yung magpapagod. Yeah. You see, because individually, kung sino man yung naikipaglaban para sa'yo, wala namang kailangang patunayan na personal accolades yung tao eh. Tama. Bakit? He can already prove it by his own. Yep. You see?
Wala akong kailangan patunayan sa inyo. Tandaan nyo, pinaglalaban ko lang yung pangalan ninyo. Yeah. You see? But if it seems na lalabas sa'yo, o masama sa'yo, at masama na sa tingin nyo yung pamamaraan ng pakikipaglaban ko para sa inyo, and then, I'll retract it. Aalisin ko yun. Yeah. Aalisin ko sa iyo yun. Aalisin ko yun. Hindi ko na itutuloy yun. And later on, you will see that there's nothing that I have to prove. Ganon din ang Panginoon eh. Pag nag-invest ang Panginoon, hindi naman primarily, actually para sa iyo. In-invest ng Diyos ang buhay niya para sa iyo. You see? Para sa iyo. Yung in-invest niya yung sarili niya para sa iyo. Wala naman siyang, may mapapala ba sa atin ng Diyos? Wala. Sabi ko nga, ako nga eh. Pag pinaglaban ko isang tao, may mapapala ba ako sa iyo? Wala akong mapapala sa iyo. Papalaba ako sa, sorry. May mapapala ba ako sa mga pinaglalaban ko? Wala. Ako maikipagbubugan para ipaglaban yung pangalan. Tama. Pero kung masama na sa iyo yung pamamaraan ko na maikipagbubugan para itaas yung pangalan ninyo, ay hindi ko na ibibigay yun. Tama. Hindi ko na aalisin ko na sa inyo yun. You will never feel that again. Yep. That would be the last. You see? Kaya ako sinasabi yan, ganun din sa Panginoon eh. Buti nga ang Panginoon hindi emotional eh. Yeah. Di ba? Buti ang Panginoon, hindi katulad nating tao na pagka gano'n, ganun ba? You see, hindi. Ang kagandahan sa Panginoon, you see, ang kagandahan sa Panginoon, kahit na anong kapalpakan natin, once na in-invest na yung buhay natin, yun. Once na invest na yung buhay niya sa buhay natin, tapos. You see, whether bahala ka na, basta ako, in-invest ko, napakabuti ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, young people, bakit mahirap sa inyo na invest ang sarili niyo? Later on, team preparation, you have to learn it now na hindi pa kayo pumapasok sa sa pag-aasawa at pagpapamilya because you cannot take it away, the truth, you cannot take it away na you will invest yourself for your family later on. You see, you will have to invest your time, your money, your effort, the whole life, you will invest it for your husband, for your wife, for your family. Wala nang for yourself. Yeah. Wala right. na. Right. Yan ang tandaan nyo, team preparation. Wala na yung for yourself. Kaya huwag kang maghanap ng me time pagka ikaw na may pamilya o may asawa na. Kalukuhang malaki yan, team preparation. Ngayon, ang me time mo to prepare at ang time mo for your me ay to prepare yourself spiritually para sa family. Para sa magiging family mo. Yan ang ilagay mo sa isipan mo, young people. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, para makita nyo yung katotohanan na dapat nyong harapin. The same thing with you, team focus. You see, don't spend time on your untimely relationships. You see, bakit? Wala. Sabi ko nga proud ka ba? Ikaw, ito, matanong ko. Bakit proud kang mag-invest sa bagay na yan na hindi naman tinuturo ng Biblia, pero hindi mo kayang maging proud or i-publicize sa social media yung pag-invest mo sa gawain ng Panginoon? Right. Nakakalungkot, akala mo may hangganan. Alam, sa totoo lang, Sir Makir, actually, up until this time, talagang napakatindi ng question sa akin yan. Marami nakakapasok sa loob ng simbahan natin at kaya nilang sikmurahin yung mga mensahe. Oh, yeah. Ituloy lang yung mga pag-ibig nilang waldas. Ayusin naman daw. Ha? Ayusin. No. That's what they're thinking. Aayusin nyo, babalik din kayo sa simbahan. Bakit hindi nyo ba alam yung sumpa? Yeah. Wala kayo nababasa sa Bible na curse? Right. You see? Nakakalungkot yan. Ipopost nyo pa sa social media, Facebook, o sa Twitter, sa Instagram. O, di ba? Kaya minsan akala nyo. Konti tao sa Instagram. Oo, hindi naman tao. Hindi nga makita ng tao. Makita ka naman ng Diyos. Right. You see, ani naman ng Diyos yung tao. Kailangan pa ba tayo ng Diyos? Kailangan pa ba ako, team focus, team preparation? Kailangan pa ba sila Sir Roy para magsita sa'yo? Kailangan ba kami ng Diyos para disiplinahin kayo? Ang totoo niyan, hindi. Hindi kami kailangan ng Diyos. Hindi kami gagamitin ng Diyos para sabihin na, uy, bantayan mo 24/7 yan ha. Nagtatago ng relasyon yan. No way. No way. We are limited. Hindi kami kailangan ng Diyos. You see? Hindi kami kailangan ng Diyos. Diyos lang, sapat na. You see? Kaya ng Diyos yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, matagal ko na sinabi sa inyo, young people You have to check yourself. Baka nag-i-invest ka sa maling bagay. Yeah. Baka nag-i-invest ka sa maling oras ng buhay mo. Sa maling sitwasyon ng buhay mo. Baka nag-i-invest ka sa maling tao.
You see? Parang natutunan kong prinsipyo yan kay pastor eh. Pag ayaw na sa'yo, ayaw na. Yep. Huwag mo pagsiksikan yung sarili mo. Pag ayaw na, ayaw na. Anong point nun, di ba? Sayang investment. Sayang. Hindi lang sayang ang blessing. Magsasayang ka rin sa'yo. You see, ganun lang kasimple yun. Kaya ako sinasabi sa inyo, yan ilagay nyo sa utak ninyo, young people. Ilagay nyo sa utak nyo. Kaya, alam nyo, tuwa talaga ako sa mga prinsipyo ng Biblia. You see? Kaya hindi mo alam. You'll never know who's who na talagang nasa side mo. Kaya pagkasiyahan mo, pagkasiyahan mo ang panahon na binibigay ng Diyos sa'yo. Invest doon sa isang tao na nag-i-invest sa buhay mo. Sino yun? Panginoon mismo. Wala nang iba. Panginoon. You will never know who's who na nasa side mo. Yeah. You see, pag victory, kasama mo yan. Pero pag kaalanganing panahon, kahit pa sabihin ko sa yung kaibigan mo, tablado ka dyan. Right. Maglalaylo sa iyan. Bakit? Ayaw nilang madamay sa problema mo eh. I'm telling you, proven yan, young people. Proven. I've proven that. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, ilagay nyo sa isipan nyo, young people, invest your life. Kanino? Sa Diyos. Dahil siya lang ang talagang solidong nag-i-invest para sa'yo. Amen. Walang tapon, walang kulang, buong-buo ang investment ng Diyos. Bakit? Buhay yung binigay niya sa'yo. You're enjoying the material, financial, physical blessings. You know why? Because of God's investment of His life for you. Yeah. You see? Kaya tayo nag-i-enjoy ng blessing kasi may ininvest na buhay ang Panginoon sa atin. Ang tanong, bakit mahirap sa iyo ang mag-invest ng buhay para sa Panginoon? Yeah. Bakit? Ikaw makakasagot niyan, young people, because you are the ones who know kung anong stronghold mo sa buhay mo. That's right. Ha? Shoutout nga pala kay Daniel Isaac and kay Ma'am Yang. Hello sa inyo tatlo dyan. Alam mo, young people, ang isa sa mga dapat matutunan dito ng mga kabataan. Sir Job, turn up na lang ako, please. Thank you. Isa sa mga dapat na matutunan ng mga young people ngayon, nasasayang ang investment, hindi doon sa nagsimula ng investment, kundi karamihan ng nasasayang na investment doon sa nagpapatuloy ng investment. Yeah. Kasi alam niyo, sa mga nanonood po sa amin ngayon na meron kayo ay mga anong tawag din, sir? $1 million mindset. Mga ganyan. Mga ganyan, di ba? Yung in 3 months, magka-3 million ka na, mga ganun ba? Di ba pag nag-invest kayo in a business world, di ba? Once you invest something, karamihan na nasasayang na investment doon sa naipapasa yung kung saan naipapasa yung investment. Di ba? Kaya nga minsan, ang katanungan pagdating sa mga business world, kapag ano nangyari dyan, pinasa ko yan sa'yo ng ganito, maayos, marami, ganito, ganyan, ito yung pera niyan, ito yung kalagayan niyan, pero bakit nasayang? Because doon talaga lahat nagkakaroon ng problema. Kapag pinutol nyo ang importansya ng investment. Tignan nyo, young people, ang ganda ng investment ng Panginoon sa atin. Actually, Sir Joe, sir, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me, ha? Oh, yan. Ano yan, Sir Joe, di ba? The first investment na binigay ng Panginoon, primarily, we're not the subject of it. Yeah. Di ba, sir? Yeah. Maliwanag naman yung sabi in the book of John chapter number 1 in verse number 11. He came to His own first. Di ba? Pero nangyari, His own receive Him not. Di ba? Nakukuha nyo ba yung point, young people? Ramdam ko si Lord. Eh. Ramdam ko yan si Lord. Diba? He came to His own, and His own receive Him not. So the first target of investment is not us, diba? But His own first. Pero nung yung sarili niyang kababayan, ang hindi na tumanggap sa Kanya, ano po ang sabi? But as many as receive Him, to them God gave the power to become the sons of God. Now, we're part of the investment. Ininvest ngayon ng Panginoon ang Kanyang buhay sa atin. Gaya ng binanggit ni Sir Joe, since that investment now, since that we are part now of that investment, the next question to us is the question of David. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? You see the blessing, young people. You see how God invested in us. Kaya nga, it's really a big question kung bakit maraming kabataan ang hirap sa pag-invest
Unang-una, and to be particular sa kanyang buhay. Kasi sabi nga sa mga napag-uusapan natin, and even sa Sunday school, di ba? Pera, yung money is the very basic thing na pwede mong i-invest. Bakit? Magiging basic ang pera. Magiging madaling bitawan sa atin ang pinaka-presyo sa mundong ito, which is the money. Okay? Madaling bitawan yan if you invested your life first. Kaya nga tinayin nyo, hindi ko naman sa sinasabing may another side pa ng storya na ito. Pero kung bakit walang pag-aanlinlangan ang Panginoong Jesucristo na ibigay sa atin ang lahat? Because He invested His life na para sa atin eh. Di ba? He invested His life. Okay, ibinigay ko na ang aking buhay. Akalain nyo, bayaran niya yung hindi niya dapat bayaran. Doon pa lang panalo ka na, young people. Di ba? Doon pa lang, sige, ang laki ng utang mo sa tindahan. Pag sinabi kong binayaran ko na yan, anong mararamdaman mo? Panalo ka na. Di ba? Ikaw pa yung malakas ang loob man libre. Are you getting the point, young people? Pag yung isang klase ng bagay, binayaran ng isang tao na hindi niya naman dapat bayaran, ang saya mo. Di ba? Sabi nga ni Sergio kanina, you are rejoicing sa ginawa ng isang tao. Yan ang tinatawag na investment. Why you have, young people, ibalik na natin sa pag-invest ng Panginoon sa buhay natin. Ano man ang mga bagay na ini-enjoy mo ngayon, it's because first, the Lord invested His life sa'yo. Yung blessing na tinatamasa mo, sabihin natin, let's jump right onto it. Financial blessing na tinatanggap mo, team focus, yung side trip mo na mga pagpasok-pasok sa trabaho, team preparation, yung pinagmamalaki mong trabaho, pinagmamalaki mong promotion, all those kinds of blessing, you are experiencing that because of one person that first invested in your life. Diba? Lahat ng mga bagay na yan, kung isusuma total ninyo, wala yan kung hindi ka naging part ng investment. Kung walang John 1:12 at tinanggap, kung walang John 1:12, wala kang experience na ganyan. Wala tayong tatamasahing blessing kung wala yung bagay na yan. Kung hindi tayo naging part ng investment. But since the Lord Himself allowed us to be a part of the investment, tingnan nyo ngayon yung tinatamasa natin. Kaya nga, sa mga nag-aalinlangan pa sa inyo mag-invest ng inyong buhay, ng inyong time, ng your life, your time, your effort, your money, sa lahat na nag-aalinlangan, just think about kung nag-alinlangan din yung investor mo sa buhay mo. Di ba? Di ba, Sergio, pinagmimitingan pa nga yan minsan eh. Di ba? Pinag-uusapan pa yan sa long table eh. Ano yung mga strategies na gagawin natin para makuha natin tong investor na to? Di ba? Pinagmimitingan yan. Minsan nga, may nasisisante pa dyan kapag hindi maayos yung presentation eh. Bakit? Kasi kailangan makuha mo yung pinakamaganda at pinakamalaking mag-i-invest sa iyong kumpanya. Bakit? Pag yun ay nakuha mo, alam mo na malaki ang kinabukasan ng isang kumpanya. Diba? Kung sa ganyang side nga napakahalaga ng investment. How much more sa isang persona na ugat ng lahat ng investment? Sige nga, try to think of it, young people. Kasi maraming pwedeng masayang if you forget rather the true meaning or the true essence of investment. Maraming pwedeng masayang. Sunod-sunod yan. I'm telling you, young people, magsisimula yan, akala mo sa maliit na bagay. When it comes to investment, diba, Sir John, pag-usapang investment na, piso mahalaga. Yeah, oo. I'm telling you. Hindi mo pwedeng, alimbawa, nalaglag yung piso dyan, at yan ay part ng investment, hindi mo pwedeng sabihin, okay lang yan. May 20 naman, may 5 pesos naman ako, okay lang yan, piso. No. Every drop of coins is very important when it comes to investment. Ganun din sa buhay natin. May I remind you, young people, when the Lord Himself invested His life para sa atin, every drop of blood counts. Yeah. Diba? Every drop of blood counts. Kaya kung every drop of blood counts, huwag mong sayangin yung investment na yan. Kasi yung investment na yan, malaki ang maitutubo sa inyan if you return that investment properly, biblically. Ganyan yan, team focus. Alright, Sir Joe.
Kasi ano mo sir, ano mo totoo yan talagang ang Panginoon Jesucristo ang totoong blood, sweat, respect. Yeah. Oh, di ba? Nanalangin siya sa Garden of Eden. That's blood and sweat. Blood and sweat. Oh, di ba? And then ngayon we're gaining the respect, di ba? Yeah. Kaya ako sinasabi yan. Kaya doon lahat ng effort, ganun mag-invest ng Diyos ng buhay para sa atin. Kaya ko lang sinasabi yan. It's because of the reason na young people, you really have to check yourself. Yep. You really have to check yourself. Siguraduhin nyo na ngayon. Ngayon pa nga lang, sabi ko nga, ngayon nga walang pasok, ilan lang yung viewers dito eh. You see, ngayon wala nang pasok, di ba? O ilan lang. You see, nasa yung team focus, nasa yung team preparation, ilan lang. The pictures that you're sending, kung kailan bakasyon, wala na. Kung kailan may pasok, meron. You see? So, kumbaga kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, i-check nyo maigi sarili nyo. When you invest yourself in the ministry, you see, wala kayong pagsisisihan. Walang tapon, walang kukulangin. You see? Now, kaya ka sinabi ko sa inyo, why is it hard? You see? Ngayon, may pag-uusapan naman natin ngayon kung why do you need to invest yourself in the ministry? That's my question for you. Why is it hard for you? Ngayon naman, naway matulungan tayo ng mga kasama nating guest. May nag-aantay dito, nag-chat sa akin. Magbibira ba yung mga Rigos Legionnaires? Yes. Yan, di ba? Di ba? Kaya ko sinasabi ito, it's because it's very important. Kaya lagay nyo sa isip nyo, young people. Walang tapon pag nag-invest kayo ng buhay sa gawain ng Panginoon. Nakita nyo naman yung mga graduate. You see? That's how they invest. Sir Marvin na nga lang. Shout out. Sir Francis Epe. Sino pa yung mga nasa ibang bansa? Si Ma'am Crisel Floresta. Shout out officer. Di ba? Kaya ako sinasabi sa inyo. Kasi mga hindi tayo, bagamat yung iba, may kaparehas natin ng oras, but still, ay mahirap na sila ay nasa virtual. You see, kaya ako sinasabi yan sa inyo, it's because of the reason, ilagay nyo sa isipan nyo ito, they're investing their life. Para alam nila yung maitutulong sa kanila ng PSS. Right. 'Di ba? Alam nila yung maitutulong sa kanila ng education, ng Bible education na dala sa kanila ng PSS. You see, that's very important. And kaya sinabi ko sa inyo, maraming magagawa. We're not talking about being a full-time staff. No, hindi. Because tandaan nyo, ang difference is because if you're going to do that, that's a different story. You see? Pero yung invest mo lang yung buhay mo sa Panginoon, it means investing your life in the ministry means giving yourself for the Lord. You see, giving yourself for the Lord, na labang na ang pabor ng Diyos at labang na ang panahon mo para sa Diyos. You see, yun yung sinasabi ko sa inyo, young people. Ngayon, why is it hard? Anong nagpapatigas? Anong nagpapahirap sa inyo? Anong nagpapahirap sa inyo na ma-invest ang buhay sa Panginoon? Anong iniisip nyo? You see? Ngayon, maaaring may makapulot kayo ng sagot. By the grace of God, ay makapulot kayo ng sagot. Why do you need to invest yourself in the ministry? Dahil ngayon, may guest tayo. May guest! May guest tayo. Social yung guest Pang doon yung palido Yes. Doon yung mga pangalan nila. Pang mga doon and not only that, I know rin, mga bigatin. Bigatin. Yes, bigatin. Let's welcome. Huwag na natin patagalin. Baka tayo matagalan. Let's welcome Sir Jude Rigo and Brother Jingoy Rigo. Magandang tanghali sa inyo, mga kapatid. Bati mo na kayo. Amen. Magandang tanghali sa ating lahat. Sound up. Medyo pausa tayo, sir. Yan, Sir Jao, Sir Maki, Pastor Hill, magandang tanghali sa ating lahat. Sa mga nanonood, family, CBBC families, young people, ay magandang tanghali sa inyo lahat. Amen, Sir Jude. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalo sa mga viewers po natin. And ganoon din po sa Mission Church namin dyan sa Bulalakaw. Kung meron man nanonood, ay keep tuning in. At ganoon din po sa kay Pastor Dex, kay Ma'am Joy, kay Pastor Hill, higit sa lahat, at kay Sir Jao and Sir Maki. Thank you for having me. Amen, amen. Sir Jingoy, Sir Jude, baka matulungan ninyo ang ating mga young people, particularly, siyempre, may mga young people din kayo doon. Anong nakikita nyong kadahilan, mga reasons? So if you can share at least a few reasons lang naman, hindi naman tayo kailangang maba. But the point is, paano maitutulong natin sa mga young people na dapat nilang makita why they need to invest themselves in the ministry? Yung buhay ba nila? Why they need to do that? Sino mauna? Sige, Sir Jingoy.
Tama yun, sir, no? No, kung bakit kailangan na mag-invest ng mga young people from the Team Focus, Team Preparation. I like to read this verse from the book of Psalms, chapter number 118, verse number 8. Ang sabi po ng Biblia, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." No? Napakahalaga ng investing, no, pagdating sa ating buhay bilang isang Kristiyano, dahil unang-una alam natin na ang ating Christianity is based on trust. 'Yun yung aking idudugtong doon. No, yung Kristiyano nating buhay is based on trust. Of course, yung ating yun yung ating trust sa Panginoon, no? Kaya nga pag pinag-usapan natin ng ang investment, isa rin na basis ng investment is also trusting. Yeah. No, hindi ka mag-i-invest kung wala kang tiwala. Kung wala kang tiwala at hindi ka magtitiwala doon sa pag-i-investan mo. Yeah. No? Yun nga nabanggit ni Sir Maki kanina pagdating sa investment, maraming scam, maraming maling pag-i-invest, pero maraming tao naniniwala, nag-i-invest sila kahit walang security. No? Kung titingnan mo sa social media, may magpo-post, no? Sasabihin, gusto mo bang kumita ng walang ginagawa? Comment how. Yung magko-comment ng how, 100,000, no? Akalain mo yun, may magsasabi sa'yo, gusto mo bang kumita ng milyon na walang ginagawa? Tapos magko-comment ka lang, comment ka rin, ano? Yun yung mga kapatid, yung investment na yun yung mga investment na walang security, walang kwenta, walang halaga, no? Na bilang isang Kristiyano, isa sa isang hakbang na nasa tamang proseso. Kung Kristiyano ka, alam mo yung proseso, no? Na ang proseso nga ng ating pagiging Kristiyano, the basis of our Christian life is trusting God. Kaya nga kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, no, madali din nating maunawaan na kailangan natin mag-invest ng ating buhay sa gawain, sa Panginoon, because doon tayo merong security. Yun yung hahanapin mo pag nag-invest ka, di ba? Pag gusto ko mag-invest, saan kaya yung merong security, yung sigurado na pag nag-invest ako, merong growth na mangyayari, merong magandang productivity na mangyayari. At alam natin, bilang isang Kristiyano, walang makakapagbigay sa atin ng safety and sureness pagdating sa investment maliban sa Panginoon. Yeah. Sabi nga ng Biblia, right, it is better to trust. Wala nang mas gaganda pa na ikaw ay magtiwala sa Diyos. No? Wala nang ibang mas gaganda pa na ikaw ay mag-invest sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Man. Dahil sabi ng Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man, kahit sa anong pang bagay. No? This is yung sa Panginoon lang ang merong siguradong, may siguradong proseso, tamang siguradong investment, at safe na investments na gagawin natin sa ating buhay. No? Kaya nga, bilang isang Kristiyano, kung ikaw talaga ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos, sinasabi mong Kristiyano ka, yun nga, yung basihan natin, doon natin malalaman kung ang basihan ng ating pagiging Kristiyano ay pagtitiwala sa Diyos, napakaganda sa atin. Wala nang mas gaganda pa. Kung ikaw ay nakikita mo, wala nang mas gaganda pa na ikaw ay makikita mo ang sarili mo, na i-invest mo ang iyong buhay sa gawain ng Panginoon. Kasi sigurado yan no? Siyempre, ang iniiwasan natin is may masayang. Yun di ba? That's right. Ibig sabihin, kapag hindi mo ininvest yung buhay mo sa Panginoon, sayang. Di ba? Pag nagkamali ka ng investment, mag-invest ka, no? Makikita mo sa TV, sa balita, no? Kung nung sila ay nagkamali ng kanilang investment, gumuho ang buhay nila. Pera yun, pera ang pinag-uusapan. Nag-invest sila ng pera sa maling investment, guho ang buhay nila, sira ang buhay nila. How much more, lalo pa yung buhay talaga natin. Maibigay natin sa maling investor o yung maling lugar na pag-invest. Mali yung mapaglagyan natin. Buhay natin ang masisira.
Kalahin niyo yun? Di ba? Kaya nga mga kapatid, isa sa kailangan natin maunawaan ngayon, ngayong tanghaling ito, na kung ang basihan natin, kung ang basihan ng ating relasyon sa Panginoon is yung trust, no? Kaya ka, tandaan mo, kaya ka nahihirapan mag-invest, meron kang trust issue. Yun. Good, meron good. kang trust issue Parang sa iyong... Parang may hugot ka doon. sa iyong buhay Kristiyano na, mga kapatid, na ang kayang ibigay ng Diyos, no? Kapag binigay mo yung trust mo sa Diyos, 100% sure, 100% security, and 100% na no scam. Yeah. Walang sayang yan. Sureball yan. No? Kaya nga tayo, yun yung gawin nating basihan ngayon. Okay, I trust God. Why not invest? Di ba? I trust God. Sinasabi may tiwala ako sa Diyos. Bakit hindi ka nag-invest? Yun yung isolve natin ngayon. Yun yung isolve mo, young people. Ako nagtitiwala ako sa Diyos, bakit hindi ko ma-invest? Para nahihirapan ako mag-invest, no? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung kung sa ibang bagay nga, no, pagdating sa pera, kahit alam natin na hindi sigurado, hakbang tayo ng hakbang. Yeah. Samantalang dun sa Panginoon, nakita na natin, personal sa mata natin, nakita na natin yung mga buhay na nag-invest, ginamit ng Diyos, maayos ang buhay. Nakita na natin, kitang-kita ng ating dalawang mata. Kitang-kita na ating dalawang mata yung mga nag-invest, maganda yung buhay nila. At yun yung process nun eh. Pag nag-invest ka, yung hinihintay mo yung balik, yung progress, yung growth, yun yung kahalagahan nun. No? Kaya nga, ang kailangan natin gawin ngayon, yung basis natin ng ating pagiging Kristiyanong buhay is yung trust sa Panginoon. Now, yun yung isolve mo ngayon. May tiwala ako sa Diyos. So, what I'm gonna do, kung may tiwala ako sa Diyos, I will invest. Yun yung hahanapin mo, yung tiwala. Dahil may tiwala ako, I will invest my life sa Panginoon. Dahil wala nang, sabi ko nga, sure and secured. That's right. Yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon doon. Yun po, Amen. sir. Salamat po. Sir Jude. Ang nakikita ko naman yan sa akin, sir, yung sinabi rin ni Sir Maki kanina patungkol sa pera. Na marami talaga nag-i-invest ng mali sa walang kasiguraduhan. Yeah. Tulad na lamang mag-i-invest sila sa makakatanggap sila ng pera, mag-i-invest sa sugalan. Sa 100 taya mo dyan, isang beses ka lang manalo, lugi ka pa. Sanay. Diba? Pag sa nag-invest ka ng mga bagay sa mundo, nakita ko nga lang, sabi ko sa umpisa, hindi mo makikita yung value ng pag-i-invest mo kasi sabi nga ni Sir Maki, 5 piso makita ka 5 piso lang naman yan, may 20 pa ako. Pero pag naipon na yan sa pinag-investan mo, after 5 years na yung ipon mo makikita mo, mas wow, ito na pala yung na-invest ko, ito na pala yung doon mo lang makikita yung value yung ininvest mo sa isang bagay. Pera lang yun, kapatid. Nawawala yun, nauubos pa rin yun kahit anong ipon mo. But when you invest in God's ministry, ay talagang makikita mong merong eternal value. Kaya nga gusto kong basahin sa inyo yung Matthew chapter 6. A very familiar passage sa salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse number 20. Ang sabi ng Bible, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal." So sabi ng Bible, lay up your treasures in heaven. Bakit? Kasi paano ka mag-invest sa isang bagay na wala ka namang mapapala? Yeah. Diba? Minsan yung hindi nakikita ng mga young people at maraming Kristiyano na invest sila ng invest. At the end of the day, wala rin naman nangyari. O mag-i-invest, when we talk about time, mag-i-invest sila ng time through ano bang pinakang uso ngayon, through social media. Mag-i-invest sila ng time sa mga online gaming dahil pinapandayo naman sa ibang bansa. Imagine mo, mas papangarapin mong maging dayo sa ibang bansa at may pagmalaki mo sa ibang tao na online gamer ka, kumikita ka dyan. Pero at the end of the day, hindi ka naman makikilala, sabi nga, hindi ka naman makikilala ka rin na mga kapwa mo lang gamer na sinasayang lang nila yung oras nila. But when you invest
in God's ministry, tandaan natin mga kapatid, there's always a blessing. Tandaan ninyo, wala ang blessing ng Panginoon pag nasa labas ka ng ministry ng ating Panginoon. Meron ka laging aanihin, depende lang yan kapatid, sa kung ano ang itinanim mo. That's right. Ulitin ko po, nakadepende yung aanihin mo sa kung ano ang itinanim mo. Wag kang mag-iisip or mag-expect ng malaking ng malaking value or ng malaking return kung yung in-invest mo maliit lang. Yun, Pag pinag-usapan natin yung kalahagahan ng investment, wala nang masahalaga pa kapatid parating sa pag-invest sa gawain ng Panginoon. Of course, fresh graduate ako ng 2019 sa ating PSS. And almost a year, 1 year pa lang, okay, kinausap ako ni Pastor Dexter about sa paglabas sa mission, sa gawain ng Panginoon. Hindi ako nagdalawang isip kapatid. Bakit? Una sa lahat, ito yung pinagtapusan ko. Pangalawa, kung pinagtapusan ko yung pagkapastor, saan pa ako mag-i-invest ng aking pinagtapusan? Of course, sa gawain pa rin ng Panginoon. Tama yun. Dahil yun yung inani ko sa aking pag-aaral. Nag-invest ako, nag-aral ako patungkol sa salita ng Diyos, and then yung pag-aani ko na ngayon nasa gawain pa rin ng Panginoon. Tandaan nyo kapatid, ang nakikita ko lang diyan Sir Jao, yung sinasabi mo nga kanina, bakit may mga kabataan na nag-hold back na parang ayaw nila mag-invest sa gawain ng Panginoon. Yeah. Then makikita mo marami doon mga young people na pag niyaya mo sa soul winning, sir, kasi merong activity sa school eh. Sir, kasi kailangan ako dun, SBO president ako eh. Sabi ko naman sa kanila, kung meron kang responsibilidad na hindi mo naman kayang gampanan sa school at sa gawain ng Panginoon, huwag mong tanggapin. Imagine mo magiging second priority mo yung gawain ng Panginoon para lang sa matawag kang honor. At the end of the day, hindi ka naman sa barating ng graduation, kahit isang award wala ka nakuha. That's right. Samantalang ikaw ang pambihira, sabi ko nga, alas 5 pa lang ng umaga, masalubong mo na yung estudyante na nagsisimba sa Baptist Church. Nasa school na. And then pagdating sa church, may ministry, church service, Sunday school teacher pa doon. Darating, mambira, nasa second session na. Uy. Sabi, second session na rin naman kasi ako eh. You see? Wala sa opening prayer. Wala sa opening prayer. Kaya pag hindi nagsundo, wala namang ginagawang, yun lang talaga, second session sa Sunday school. Sabi ko, kung hindi mo kayang i-priority at iset sa number 1 ang gawain ng Panginoon, you better leave. Umupo ka at makinig ka ng salita ng Diyos. Yan ang kailangan mo. You see? So, sabi ko nga, mas nabibigyan nila sa labas ng importansya yung matawag silang with highest honor. Yeah. Pero wala namang honor sila sa gawain ng Diyos. That's right. That's mas true. hinihintay nila yung honor na i-represent sa kanila sa harapan. Pero pagtapos naman, sabi ko, kamusta? May honor ka ba? Tinanong ko pa nga, may highest honor ka ba? Kahit nga honor, pastor, wala eh. You see? Bakit? Yung dapat na i-priority mo, kaya namang ibigay sa iyo ng Panginoon. Basta't, iset mo lang siya sa unang priority. You see? So, kailangan mo lang talagang i-invest yung sarili mo, kapatid, mga young people, sa gawain ng Panginoon, and then dun mo makikita yung pagpapala sa iyo ng Panginoon. Ako, mga young people, bunga din ako ng investment ng aming magulang, ng aking tatay. Okay? Kung di rin nag-invest sa amin yung aming magulang, wala rin kami dito sa aming kinakaupuan or kinakatayuan po ngayon. Kaya napakalaga na mas magbigay tayo ng pagpapahalaga na i-involve natin ang sarili natin, i-invest natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Dahil yung mga noon kong in-invest sa gawain ng Panginoon, patuloy ko nang inaani po yun ngayon. You see? Amen. Kaya isa po yan sa pinapasalamatan. It is only by the grace of God kung bakit po kami nagpapatuloy, bakit po kami masayang naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Because sabi nga ng Bible pag binasa natin kanina, lay up your treasures in heaven. Pag sinabi natin lay up is to put
or in future talagang papakinabangan mo. Pag mag-invest ka ng mga bagay na temporal lang sa mundo, at the end of the day, ang sabi nga nung testimony kagabi, habang bata pa kayo, anong pangalan nung ni ma'am na matanda, maedad na? Bonakid. Si yung senior citizen na, sabi niya, habang bata pa lamang kayo, ako nagsisisi ako na hindi ako agad nakapasok sa Bible school. Pero Si Ma'am Belia. Ma'am Belia, kumanta pa ng Tatay Danny. kailan pa. Kumanta pa ng kailan pa. Sabi ko nga, kung bata-bata pa lang sana siya, nag-invest na siya ng maaga, pero hindi pa naman huli ang lahat at nakagraduate pa siya ng Bible school. Ikaw, young people, ano pang hinihintay mo? Maghihintay ka ba na magkaroon ng dagok sa buhay mo bago ka makaisip na maglingkod at invest yung sarili mo sa gawain ng Panginoon? Wag na. Habang malakas ka pa, invest mo na ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. Sir Jao. Yeah. Alam mo, totoo yan kasi yun na nga eh. Ang point is, halimbawa, baka lang iniisip nyo kaya kami nagsasalita dito kasi anak kami ng pastor, parang wala kami choice. Tandaan nyo, hindi anak ng pastor, hindi lahat ng anak ng pastor nag-invest sa gawain ng Panginoon. Tama. Sinasabi ko lang yan sa inyo. And I'm not saying that to brag whatsoever it is. And one of the things na gusto lang namin iparating sa inyo ay yung katotohanan na alam namin na kakayanin yung abutin or makamtan pa ang mga pagpapala ng Panginoon na higit pa sa inaakala nyo if you will just choose to invest your life in the ministry. Kasi if you're going to invest your life in the ministry, hindi mahirap sa'yo ibigay ang oras sa Diyos. You will always make yourself available for the Lord. Sabi ko nga kanina ni Sir Jude, di ba? Kung sa school nyo nga, alas 5 nakakapunta kayo, bakit dito 8:30 ang service o alas 8 wala ka pa? Di ba? Sabihin na natin nagsusundo ka. So, sabihin na natin may nasusundo ka. Okay, nagsundo ka. Bakit hindi ka makapag-spend ng time na ikaw din ay talagang mai-disciple mo yung sinusundo? You see? So, ibig ko sabihin, maraming avenues, marami kayong makikita, young people, team focus, the same with you, team preparation, both of you, sa inyo po na mga miyembro ng dalawang grupo na yan sa ating simbahan. Maganda na makita po ninyo ang kahalagahan because habang kayo pa lang ay nag-iisa, wala pa kayong naatupag. Kayong team preparation, sabi ko nga, wala pa kayong inaasikasong asawa. Wala pa kayong iniisip na asawa. Wala pa rin kayo iniisip na pamilya. You see? Kung ngayon pa nga lang, hindi na kayo makapag-invest sa Panginoon lalo pa yun. And I'm very sure of this. Take note of what I'm telling you, young people. Take note of this. Huwag kayong magyabang sa harap ng Diyos sa pagkontra ng sasabihin ko sa inyo. Because if you will fail to practice investing your life ngayon sa Panginoon, lalo na ngayon, single pa lang kayo, in preparation, listen to this, and you will learn from this team focus. Tignan nyo ha, lagay nyo sa isipan. Kung ngayon pa lang di nyo na ma-invest ang sarili nyo para sa Panginoon, you will have a failure on investing your life for your husband, for your wife, for your family sooner. Magkakaroon ka ng problema because only the true investment of the Lord Jesus Christ will serve the true example for investing your life for your family later on. Right. So, kung hindi mo i-apply yan ngayon sa mismong sarili mo, paano pa pag may asawa ka na? Yeah. Paano pa pag may anak ka na? You see? Paano pa pag agastusan ka na para sa pamilya mo? Sabi ko nga, punta tayo to the list. Kung ngayon nga, in preparation ikaw pa lang You see? Sumisweldo ka tagilid na yung offering mo, tagilid na yung giving mo sa Diyos financially. Paano pa pag may gagastusan ka ng gatas? Yeah. Right. Ngayon pa lang yan. Di ba? Team focus, the same thing din naman sa inyo. Kung ngayon pa lang malayo pa takbuhin mo sa pagpunta sa lugar ng pag-aasawa. Kung ngayon pa lang masyado ka na nag-invest sa mga material na bagay like your gadgets or whatsoever it is, mga kapretsyo mo sa katawan, kaartihan mo sa katawan, mga makeup mo, lahat yan. Kung ngayon pa lang dyan ka na naka-invest, paano pa pag hindi dyan ka na naka-invest? Paano pa pag dating na sa punto na may pamilya ka na? You see? Paano ka pa mag-i-invest sa Panginoon yan? Ngayon pa lang, nabuelong-buelo kayo, young people.
team preparation, team focus, buwelong-buwelo kayo to invest your life in the ministry. Hindi nyo pa magawa. One of the important reasons that you have to consider why we're encouraging you to invest your life in the ministry, why you need to cultivate yourself on investing your life in the ministry, it's because yung magiging asawa mo later on mag-enjoy ng blessing ng Diyos. Yung magiging pamilya mo, magiging anak mo, they will enjoy the blessings of the Lord. Bakit? Nagsimula ka, nag-invest ng buhay mo sa Panginoon. Pagkapunta mo sa buhay pamilya, buhay pag-asawa, buhay pamilya, ano ngayon ang mangyayari? It will not be hard for you to invest yourself for the Lord. At mamomotivate mo pa ang asawa mo, mamomotivate mo pa ang mga anak mo to invest themselves as well in the ministry. Amen. Truly. And, ano yun ang sinasabi ng Biblia? What shall I render the Lord for all His benefits towards me? Maraming benepisyo may enjoy ang pamilya mo mula sa Diyos. I'm not talking about earthly benefits. Heavenly benefits ang makukuha ng pamilya mo later on if you will take it seriously on cultivating yourself, cultivating your mind to make a decision to invest your life in the ministry. Both of you, team focus and team preparation. Ilagay nyo sa isipan yan. Kasi marami na po ako na witness na talagang pinili nilang invest ang buhay nila sa gawain ng Panginoon. Ini-enjoy ng pamilya nila ngayon ang pagpapala mula sa Diyos. You see? At nakakita na rin ako ng mga taong pinili nilang umalis at tanggalin ang buhay nila sa pag-invest sa gawain ng Panginoon. You will see their life miserable. Nakikita ko silang parang naghihirap. You see, at the end of the life, talagang makikita mo, sa totoo lang, mukha pa lang Sir Jude, mukha pa lang. Sir Jinggoy, makikita mo na sa kanila na hindi sila grabing pagod at hindi fulfilling ang araw nila. Pagka hindi invested ang buhay mo sa gawain ng Panginoon. Lagay nyo sa isipan niya, young people. Again, we're not saying this because we're already here. The reason why we're encouraging you, it's because of the reason we know you can do it. And we want you to enjoy the blessings na ipinanda sa inyo ng Panginoon sa araw-araw na pamumuhay nyo sa mundong ibabaw. That's right. Amen. Kaya tandaan nyo, young people, wala nang sasaya sa buhay na invested sa gawain ng Panginoon. Wala nang sasaya dyan. I'm telling you, mas dyan ka mag-invest para meron ka talagang totoong kasiyahan. Because marami ka lang may experience sa frustrations. You see? Alam nyo, kagandahan mag-invested ka sa gawain ng Panginoon. Anumang frustrations ang mahaharap mo, mapatao, mapasa trabaho, mapasa, hindi mo iindahin. Hindi mo papansinin. Hindi magiging big deal sa'yo. It will just serve as a lesson for you. Pero tuloy-tuloy kang gagamitin ng Diyos, Amen. tuloy-tuloy kang pagpapalain ng Diyos, and you will surely enjoy the company of God pagka ikaw ay nag-invest ng buhay mo sa Panginoon. Amen. 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 I hope maliwanag Amen. yung pinag-usapan po Amen. natin, mga kapatid. And again, mga kapatid, no, I would like to remind everyone, thank you, Sir Jude. Thank you, Sir Jinggoy. At Thank you, Sir maaaring mamaya ay magkita-kita pa rin tayo at makasama pa rin natin sila sa programa natin mamaya. Team Focus na Staying Alive program. Alright? Amen. Again, para sa mga walang pasok, ay sikapin nyo makapunta rito. Sikapin nyo makasama dito. And sikapin nyo na magkasama-sama tayo dito sa ating as a studio live audience. Alright? Ako sigurado kaming crowd mamaya. Kaya meron ba? Yes, sir. Hindi, ano lang isa. Ay, Sir Willie, ano pala? Hindi, totoo yan. Kasi I would like to encourage you. Maganda yan, ma-experience. Sabi ko nga, kausap ko yung mga young people kagabi. Sabi ko nga, alam nyo, iba rin pagka ma-experience na nandun talaga kayo. Yeah. Yeah, samantalayin natin, sabi ko, habang wala. Kaya mamaya, kita-kita tayo ulit sa ating Staying Alive program for the Father's special episode for the whole month of June. Alright? Muli, maraming salamat, sir. Paalam na tayo. Gusto yung magpaalam muna sa mga ating taga-subaybay. Sir Jigoy. Amen. Maraming salamat po at tayo lang po yung magpatuloy, no? Manatili po tayo sa Panginoon. And let's do our best na tayo po ay panatilihin natin ang ating maayos na relasyon sa Panginoon. Magandang tanghali po ulit. Sir Jude. Alright, once again, thank you po Sir Jao and Sir Maki and Pastor Hill sa pag-invite po sa amin as a guest sa Baptist Lunch. And I hope ay naging blessing po kami sa inyo at Bulalakaw Mission ay patuloy nyo pong isama sa prayers kay Pastor Dex, kay Ma'am Joy, to my wife, Shaira and Isabel, I love you.
Amen, amen. Maraming salamat, Sir Jude, Sir Jinggoy. Thank you very much. And also for our Facebook Live live audience, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito, all the team focus that watched. And let me try to give a shout out sa inyo, no? Ayan. Tingnan natin. Alam ko meron mga iba-iba pa dito na nakapag-send ng picture nila. Yan. Si Sister Denise Quaresma. Yan. Shout out sa iyo at sa mga kasama ni Sister Jennifer. Shout out sa inyo. And yan. Wala nang iba gano. Yan, Sister yan. Mga nasa grupo ni Ma'am Jessa. Yan. Shout out po sa inyo lahat. Yan. Shout out sa inyo lahat. And it's always a great blessing na nakakasama kayo at nakakapanood kayo ng programa na ito. Yan. Amen. 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 Alright. At again, muli ay kita-kita tayo sa mga susunod mong programa ng ating mong simbahan. And make sure that you are all involving pagdating sa preparation ng bawat areas sa darating na Father's Sunday. Alright? Para sa mga young people dyan, dalhin nyo yun. Di ba nakakapunta dito yung tatay nyo? Use the event para ma-invite nyo yung tatay nyo sa simbahan at magkasama-sama kayo sa simbahan sa araw ng linggo. Tandaan yan. Yan ang pinakamagandang hingi nyo na tulong at blessing sa Panginoon na makasama ang tatay nyo sa Father's Sunday at magsimula na iyan ang kanilang pagpananatili sa simbahan ng Panginoon. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa, The Baptist Lunch Thursday episode. And once again, on top of all of this, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Thursday, everyone, and see you later. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your